Nakatayo si Trevor sa isang mataas na lugar ng isang mining site. Suot niya ang puting hard hat at safety vest. Hawak niya ang isang blueprint at nakaharap kay Tony. Ito ang safety officer ng site. Tony, tingnan mo tong cross-section dito. Itong benching pattern natin sa west wall. Dapat sinusunod niyo ang design. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayo maghukay. Magiging unstable ang lupa at delikado sa rockfall. Copy po, Engineer Ortega. Tugon ni Tony. At tungkol naman sa blast design sa area na to. Tingnan mo. Gamitin niyo ang pre-split method para ma-preserve natin ang stability ng final wall. Ayoko magkaroon ng backbreak na makakasira sa lupa at magiging problema natin sa future expansion. Naputol sa pagsasalita si Trevor nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa niya. Kinuha niya yon at nakitang tumatawag ang kanyang 32 years old na hipag na si Kelsey. Excuse me, Tony. I'll just answer this. Paalam niya bago tumalikod at sinagot ang tawag. Hello, Ate Kelsey. Trevor, ang kuya mo. Umiiyak na bungad nito. Sumikdo ang kanyang dibdib. Bakit? Anong nangyari kay Kuya Cairo, ate? He got into a car accident last night. Umuwi ko muna rito sa Manila, please. Pakiramdam ni Trevor ay binubuhusan siya ng malamig na tubig. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding takot para sa kalagayan ng kapatid niya. Okay, uuwi ako ate. Just calm yourself, okay? Kaagad nga siyang nagdesisyon na umuwi ng Maynila. Binili niya sa assistant mining engineer na si Sandy ang pamamahala sa site. Nasa Zambales siya ngayon dahil naroon ang mining site ng kumpanya nila. Ngunit wala siyang pagpipilian dahil nag-aalala siya ngayon sa kanyang kapatid. Pagdating sa Maynila ay dumiretso siya sa ospital kung saan isinugod ang kapatid niya. How's my brother, Doc? Tanong ni Trevor sa neurologist na tumitingin sa kapatid niyang si Cairo. Based sa latest CT scan result, may severe swelling pa rin ang utak ng kapatid mo. Malala ang naging impact ng car accident sa ulo niya. Stable na vital signs niya pero sa ngayon, nasa deep state coma pa rin siya. Sagot sa kanya ng kaharap na doktor. Napapikit ng mariin si Trevor at napahilot sa kanyang sentido. May mga sinabi pa sa kanya ang doktor ngunit tila nalutang na siya at wala nang naintindihan. Maya-maya ay dumating na ang kanyang sister-in-law na si Kelsey. Pinauwi muna niya ito kanina nang makarating siya dahil hindi pa ito nakakapagbihis. This is my fault, Trevor. Hindi ko siya dapat hinayaan na umalis habang nasa party kami kagabi. He was drunk at nag-away kami. Umiiyak na wika nito. Huwag na tayong magsisihan, Ate Kelsey. Let's just hope na malampasan to ni Kuya Cairo, na magigising siya. Halos pabulong na sambit niya habang nakatanaw sa kanyang kapatid mula sa salamin ng ICU. What are your plans, Trevor? The mining company needs someone to replace Cairo in the meantime. Hindi ako sanay sa pagpapatakbo ng kumpanya. We need you here, Trevor. Mas marami kang alam sa kumpanya niyo. Napabuntong hininga si Trevor. I have an ongoing project at our mining site in Zambales, Ate Kelsey. Maliban sa pagiging mining engineer ko, ako ang operations director dun. Ako ang may hawak ng technical at safety operations. Tumingin siya ulit sa loob ng ICU. Pero wala namang mas mahalaga kaysa sa buhay ng kapatid ko, ate. Dagdag ni Trevor. Kakausapin ko ang team ko bukas sa Zambales. Ia-assign ko muna kay Sandy ang daily operations. Pabalik-balik ako ron kapag kailangan. Pero dito muna ako sa Manila mag-focus. Humarap siya ng tuwid sa hipag niya. Kitang-kita ang katatagan sa kanyang mga mata. Since nasa ganitong kalagayan si Kuya Cairo, ako muna nga hawak bilang acting CEO ng Ortega Mining Corporation. Ako ang bahala sa investors, sa permits, at sa lahat ng desisyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang negosyo habang nagpapagaling siya, ate. Lumuluha man ay napangiti pa rin sa kanya si Kelsey. Thank you, Trevor. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang hirap na nasa ganitong sitwasyon si Cairo. Magpakatatag lang tayo, ate. My brother is strong. Malalampasan niya to. I really hope so, Trevor. Nagdesisyon si Trevor na magpunta sa opisina ng kapatid niya ng araw ding yon. Naiwan sa ospital ang hipag niya upang magbantay. Engineer Ortega, ika-cancel ko na po ba lahat ng appointments ni Sir Cairo? Tanong sa kanya ng sekretarya ng kanyang kapatid na si Mimi. Ibinaba niya ang binabasang dokumento at nilingon ng babae. Yes, but I want you to set a meeting with the board members tomorrow. Sagot niya bago muling binalik ang mga mata sa binabasa. Okay po, do you want some coffee, engineer? No thanks. Alis din ako rito mamaya. Okay po.
Nang maramdaman niyang umalis na ang sekretarya ay sa kanya narinig ang malakas na ringtone. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang cellphone ng kanyang kapatid na binigay sa kanya kanina ng nurse. Kumunot ang noo niya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Raya? Basa niya. Who the hell is Raya? Nagtataka man ay sinagot pa rin niya ang tawag. Isang boses ng babae ang bumungad. Hello, Cairo? Bakit hindi ka nagpunta kagabi? Sabi mo makakahabol ka pagkatapos ng event na pinuntahan niyo. Naghintay pa naman ako. May himig ng pagtatampo sa boses ng babae. Mas kumunot ang noo ni Trevor. Bahagya niyang nilayo ang cellphone at tiningnan ulit ang pangalan ng caller. Wala siyang natatandaan na may kaibigan na babae ang kanyang kapatid. Hello, Cairo? Nandyan ka ba? Who are you? Bakit mo kilala si Kuya Cairo? Tanong niya rito. 5 segundo itong hindi nakasagot. Sino to? Tanong nito pabalik. Ako nagtatanong sa'yo. Sino at anong connection sa'yo ng kapatid ko? Kaibigan niya ako. Nasaan ba siya? At sino ka ba? Bakit mahawak ang phone niya? Kaibigan? Sarkastikong ulit niya sa sinabi nito. I doubt that. Kakasabi mo lang, may balak siyang puntahan ka kagabi. Alam mo ba kung nasan siya kagabi? Nasa birthday party siya ng kaibigan niya kasama ang asawa niya. So bakit siya makikipagkita sa'yo? Hindi ito nakasagot. Bigla na lamang nitong pinatay ang tawag. Pwisit. Inis na bulong niya at muling tinawagan ng babae. Mas lalo siyang nainis dahil cannot be reached na ito. Halatang pinatayan na siya. Halos maiba tutuloy niya ang cellphone sa labis na inis. Who the hell is that woman, kuya? Bumalik ka na naman ba sa pagiging babaero mo? Wika niya sa kanyang isip. Isang dakilang womanizer ang Kuya Cairo ni Trevor noong kabataan nito. Tumino lamang ito nang makilala ang asawang si Kelsey. Kaya hindi tuloy niya maiwasang isipin na baka bumalik na naman sa pagiging tarantado ang kanyang kapatid. Nais niya itong tanungin ngunit nasa ICU ito. Pinindot niya ang intercom upang tawagin ang sekretarya. Maya-maya lang ay pumasok muli si Mimi. Yes, engineer, may kailangan po kayo? Nakangiting tanong nito. May kilala ka bang Raya? Napaisip ito sandali. I think meron po. Si Miss Raya Lapreza po. Nakapunta na po siya rito sa office ni Sir Cairo twice. Napakuyom ang mga kamao niya. Alam mo ba kung anong relasyon nila? Hindi ko po alam pero casual lang naman po silang nag-uusap kapag nandito sa office. Ilang oras siyang nagtatagal sa office ni Kuya Cairo? Siguro po, mga 1 oras. Yung pangalawang punta po niya, halos 2 hours po yun. Did that woman set an appointment? Hindi po. Mukha pong close naman sila ni Sir Cairo. Kapag pumupunta po siya rito, hindi na niya kailangan ng appointment. Napasinghan si Trevor. Mukha nga kailangan niyang kabahan sa babaeng yun. Kawawa naman ang ate Kelsey niya kung totoo ang hinala niya. May itatanong pa po ba kayo, sir? Tanong sa kanya ni Mimi. Umiling siya habang nakatiimbagang. Wala na. You may go. Sige po. Nang makaalis si Mimi ay napasuntok siya sa mesa. I really hate cheaters. As much as I hate those homewreckers. Mariing wika niya habang nagtatagis ang mga bagang. Lumaki sila ng Kuya Cairo niya sa isang magulong pamilya. Araw-araw nag-aaway ang mga magulang nila. Ang ama nila ay paulit-ulit na niloko ang kanilang ina. Hanggang sa hindi na nito kinaya at inatake na lamang bigla sa puso. Ang ama naman nila ay lasinggero at namatay dahil sa nag-drive ng lasing. Kaya maagang naupo sa pwesto sa naiwang kumpanya ng kanilang ama ang Kuya Cairo niya. Kapag napatunayan kong kabit ka ni Kuya Cairo, I will do everything para mailayo ko sa kapatid ko. I won't let you ruin my brother's family. I won't let another homewrecker enter our lives. Anya sa isip. Maya-maya ay kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang kaibigan niya. Si Rolly yun, may-ari ng security agency. Kasama sa mga service ng agency nito ang private investigation. What's up, Trevor? Bungad nito sa kabilang linya. May ipapaimbestiga ako sa'yo, Rolly. What is it about? May ninakaw ba sa'yo? No. Gusto ko lang malaman ng tungkol sa babaeng to. A woman named Raya Lapreza. Gusto kong malaman kung anong relasyon niya sa kapatid ko. I want results tomorrow. Sandali itong tumahimik bago sumagot. Okay, I'll take note of that. Civil status, work, address, contacts, and her connection with your brother. Gusto ko malaman kung tama ba ang hinala ko sa babaeng yun. So, you think that your brother is having an affair? Bakit hindi mo na lang siya tanungin? It's impossible for now, Rolly.
Na-aksidente siya kagabi sa kotse niya. What? Ngayon ko lang nalaman yun ah. How is he? He's in a coma. I'm hanging up, Rolly. Just come here at Kuya Cairo's office tomorrow with the results. Pinatay na niya ang tawag at saka marahas na bumuntong hininga. Samantala, kanina pa hindi mapakili si Raya. Kapapatay lamang niya ng tawag. Batid niya na ang nakausap niya ay ang kapatid ng kliyente at kaibigan niyang si Cairo. Miss Luan, kapatid niyang sumagot eh. Wika ni Raya sa boss niya. Si Miss Luan ang founder ng Perfect Day Events, isang event management company kung saan isa siyang event manager. Kagabi pa hindi sumasagot sa tawag ko si Cairo, Miss Luan. May usapan pa naman kami na dadalo siya sa 26th birthday celebration ko. Sayang kasi libre niyo pa naman yun. Nakangusong wika ni Raya. Sa tagal niya nagtatrabaho roon ay naging kaklose na niya ang kanyang boss at magaan din ang loob nito sa kanya. Hayaan mo na, Raya. Mukhang busy si Mr. Ortega. Sigurado ako may magandang dahilan siya kung bakit hindi siya nakadalo kagabi. Hindi ba nga sabi mo may event mo na siyang pinuntahan? Malay mo, nalasing kaya hindi siya nakarating. Kung sa bagay nga, bakit naman ako magtatampo sa kanya, Miss Luan? Ang dami na niyang naitulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng college. At hindi mo naman siya binigo, hindi ba? Masipag ka. Hindi ka pabaya. Sino ba mag-aakala na nabundol ka lang niya ng kotse niya nung high school ka pa lang? Tapos tinulungan ka na niya sa pag-aaral. Napangiti ng malawak si Raya. Inaalala kung paano naging hulog ng langit ang isang aksidenteng nangyari sa kanya. 8 taon nang nakararaan. 10 taon ang tanda nito sa kanya, ngunit ayaw nitong magpatawag ng boss, sir o kahit kuya. Nais daw kasi nito na ituring siyang kaibigan lamang. Mabait na nga tapos mapagmahal pang kuya. Gusto pa niyang paghandaan ng birthday party ng nakababatang kapatid niya. Ano nga ulit ang pangalan nun? Wika ni Miss Luan. Sandali po, titingnan ko lang sa files. Anya at binuklat ang folder. Ito po, Engineer Trevor Ortega. Mining engineer at operations manager sa Zambales mining site. Ang sabi ni Cairo, 7 taon na rin nakatira yung si Engineer Ortega at nagmamanage. At next month na ang 30th birthday niya. Kaya gusto ni Cairo na isabay ang tribute para sa dedication ng kapatid niya sa trabaho. At ikaw ang napili ni Sir Cairo na mag-organize ng birthday party/tribute para sa kapatid niya. Well, marami na rin po kami napagplanuhan ni Cairo this past few weeks. Masyado kasing detailed ang gusto niya kaya 2 beses akong bumalik sa office niya sa Ortega Mining Corporation para pag-usapan ng tungkol dun. Kaya lang, sana hindi nakatunog si Engineer Ortega. Ang intimidating ng boses niya kanina nung kausap ko siya. Tinanong pa niya ako kung anong relasyon ko kay Cairo. Hindi ko naman masagot na event organizer lang ako kasi baka mabuking ang pa-surprise na pinaplano ng kuya niya. Napaisip ng malalim si Miss Luan. Intimidating ba ka mong boses? Ano sa tingin mo? Gwapo ba? Parang si Sir Cairo? Siguro po. Sure ako na gwapo rin siya. Kaya lang mukhang masungit. Nakaka-curious tuloy na makita siya sa personal. Ay nako, siguradong gwapo yan, Raya. Si Sir Cairo pa lang, makalaglag panty ng kapugian. Kung wala lang asawa yun, nagpapansin na ako. Natawa na lang si Raya sa kalokohan ng boss niya. Maya-maya ay nagpaalam na siya rito at lumabas na ng opisina. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho sa Perfect Day Events. Ngunit kinabukasan ay nagulantang siya sa nabalitaan sa TV. Naaksidente pala habang nagmamaneho ng kotse si Cairo. Napaiyak siya at walang pag-aatubiling pinuntahan ng ospital sa Quezon City kung saan ito nakakonfine. Pasensya na po ma'am, strictly limited visitors po kami. Family members lang po ang pinapapasok. Wika ng nurse station. Magsasalita sana siya ngunit may nagsalita sa kanyang likuran. Miss Raya Lapreza? Anang pamilyar na boses ng isang lalaki. Lumuluhang nilingon niya ang lalaking nakasuot ng asul na dress shirt at itim na pants. Wala na siyang panahon na purihin kung gaano ito kagwapo dahil sa matinding pag-aalala sa kaibigang si Cairo. Sino ka? Bakit kilala mo ko? Tanong niya sa lalaki. Tumiim ang bagang nito at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Naamoy niya ang mamahalin nitong pabango. I'm Trevor Ortega, Cairo Ortega's younger brother. Nakita rin tayo, Miss Raya Lapreza. Seryoso at puno ng diin na wika nito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi rin niya maipaliwanag ang galit na nakikita niya sa mga mata ng binata. Nagulat na lang siya nang hawakan nito ang braso niya. Come with me, Miss Lapreza. Teka, sandali lang.
Angel niya ngunit nahila na siya nito palabas ng ospital. Tumigil lang ito sa kakahila sa kanya nang tumigil sa harap nila ang isang itim na luxury car. Sakay. Mariing utos nito at binuksan ang pintuan ng backseat. Ano? Bakit ako sasakay dyan? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi kita sasaktan. Sumakay ka na lang bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo, Mr. Preza. Paano kung ayoko? Bubuhatin kita at saka ihagis papasok. Gusto mo ba yun? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Nandito ako para dalawin si Cairo. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Nagpakawala ito ng sarkastikong tawa. Sa akin wala, pero sa pamilya ng kuya ko meron. Anong sinasabi mo? Kaibigan ko lang si Cairo. I'm not buying this, Mr. Preza. Parating na si Ate Kelsey at ayokong makita ka niya. Kaya sumakay ka na sa loob at huwag ka nang umangal. Ayoko nga sabi eh. Wala sabi kaming relasyon ng kapatid mo. Magkaibigan lang kami. Umikting ang panga nito at mas nagdilim ang mga mata. I told you that I'm not buying that, Mr. Preza. Now get in the car before I lose my patience. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Kidnapping na tong ginagawa mo eh. Gusto mo bang sumigaw ako rito? Umangat ang sulok ng labi nito. Go on, Mr. Preza. Scream all you want. Pero bago mo pa magawa yun, I'll kiss you right here in public. I'm sure ayaw mong gawin ko yun sa'yo. Napalunok siya, lalo na nang lumapit pa ang binata at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Wala siyang nagawa at inis na pumasok na lamang sa kotse. Tumabi sa kanya si Trevor at saka isinara na ang pinto. Drive. Utos nito sa driver bago siya binalingan. Susunod ka rin pala. Ayoko lang manakawan ng first kiss, Manong. Nakasimangot na tugon niya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Manong, call me Engineer Ortega, Mr. Preza. Para namang hindi ako kapatid ng ka-affair mo. Napasinghal si Raya at kunot noong nilingon ng lalaki. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Engineer Ortega, na wala kaming relasyon ng kuya mo? Walang taon na kaming magkaibigan. At tiyak ako na hindi mo alam yun kasi nakwento sa akin ni Cairo na sa Sambales ka namamalagi pagkatapos mo makagraduate ng college. Kasi nandun ang isa sa mga mining site nyo. Wow, alam na alam mo ah. Nakwento rin pala ako sa ni kuya. Ano yun? Deep talks after a wild lovemaking? Naningkit ang mga mata niya. Ganyan ka ba talaga mag-isip sa kuya mo? I can't help it. May record na sa pagiging babaero ang kapatid ko. At talagang mainit ang ulo ko sa mga babaeng pumapatol sa may asawa. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, Mr. Preza. Hindi ko hahayaan na masira mong pamilya ng kuya ko. Kahit magalit siya sa akin pagising niya, wala akong pakialam. Napatili sa inis si Raya at napasabunot sa kanyang buhok. Pwisit, ang kulit. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Kung hindi lang na-aksidente si Cairo, sasabihin niya sa iyo ang totoo. Magkaibigan nga lang kami. Tinulungan niya ako makapagtapos ng college kasi iniwan ako ng tatay ko. Tapos yung nanay ko naman, puro sugal lang inaatupag. I don't care about your drama, Mr. Preza. Gusto ko lang na lumayo ka kay Kuya Cairo. Magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko kahit magkano. Tigilan mo lang siya. Nagdikit ng mariin ang mga labi niya at sinampal ng malakas ang lalaki. Umawang ang bibig nito sa ginawa niya. Hindi mo matutumbasan ng pera ang pagpapahalaga ko kay Cairo. Kaibigan ko siya at hindi ko yun kayang ipagpalit sa kahit na anong bagay. Agresibong gumalaw ang panga nito at mabilis siyang hinawakan sa magkabilang balikat. I had you investigated, woman. Lahat ng tungkol sa'yo inalam ko. Dati kayong nakatira sa squatter ng nanay mo at nang makilala mo si Kuya Cairo, lumipat kayo sa magandang apartment. Nakapagtapos ka ng college dahil sa tulong niya. But to give you the benefit of the doubt, inisip ko na ganun lang siguro kalalim ang pagkakaibigan niyo ni Kuya. Kaya kanya tinulungan sa bagay na yun. Pero ayon sa reliable source ng private investigator ko, kinumpirma niya na may relasyon nga kayo ng kapatid ko. Sino namang tanga magsasabi niyan? Wala na akong pakialam kung kanino nakuha ng private investigator ko ang impormasyon na yun. Marami silang nagsabi na may relasyon kayo ni Kuya. Kaya sa tingin mo, bakit ako maniniwala sa mga sinasabi mong wala kang ginagawang mali? Naalala ko pa kahapon nang magkausap tayo sa cellphone. Nagtatampo ka pa na hindi ka napuntahan ni Kuya. Para kang ang isang kabit na uhaw sa atensyon niya. Muli niya itong sinampal dahil sa labis na galit. Wala kang alam. Birthday ko nung gabing yun kaya hinihintay ko siyang pumunta. At hindi lang ako naghihintay sa kanya. Pati ang boss ko. Kaya sino ka para husgahan ako, ha? Muli itong napatiimbagam dahil sa ginawa niyang pagsampal dito. Sinalubong niya ang galit na mga mata nito. Handa na sa anumang pwedeng gawin nito sa kanya. Ang buong akala niya
ay pagbubuhatan siya nito ng kamay bilang ganti. Ngunit hindi yun nangyari. Bagkus ay kinausap nito ang driver. Stop the car. Anito. Huminto naman sa gilid ang kotseng sinasakyan nila. Bumaba ka na. Pero binabalaan kita, Mr. Preza. Kapag nakita kita ulit na umaaligid kay kuya, hindi ko na alam ang magagawa ko sa'yo. Binigyan niya ito ng matalim na tingin. Naaawa ko kay Cairo kasi nagkaroon siya ng kapatid na mapanghusga sa kapwa. Magkapatid nga kayo, pero sobrang layo ng ugali niyo sa isa't isa. Bumakas lalo ang galit sa mga mata ng lalaki, ngunit inismera na lamang niya ito bago padabog na bumaba ng kotse at sinara ang pinto niyon. Nag-aalala man kay Cairo ay umuwi muna siya sa kanilang apartment sa Makati upang tanungin ang kanyang ina na si Juliet. Kasalukuyan itong naglalaro ng tong-it sa labas kasama ang iba pang kapitbahay na siguro din. Nay, pwede bang mag-usap tayo? Seryosong tanong niya rito. Tumingala ito sa kanya at kunot noong tinitigan siya. Oh, bakit nandito ka na, Raya? Wala kang trabaho? 11:00 pa lang ah. Umuwi po ako, Nay. Nagpaalam naman po ako kay Miss Luwan. May itatanong din ako sa inyo. Doon muna tayo sa loob ng bahay. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita na naglalaro ako? Pambihira kang bata ka. Nay, saglit lang naman po eh. Lintik, hindi ba makapaghintay yan? Mamalasin ako sa iyong bata ka eh. Nay, sige na naman. Tumayo ito at hinila ang buhok niya sa sobrang inis. Buisit ka. Ano bang itatanong mo't masyado ka nagmamadali? May hinahabol ka ba ha? Nangilid ang mga luha ni Raya. Ubus na ang kanyang pasensya at pagtitimpi. Sige, Nay. Tutal, ayaw niyang mag-usap tayo sa loob. Dito ko na lang kayo tatanungin habang naririnig kayo ng mga kaibigan niyo. Kayo po bang nagpakalat na may relasyon kami ni Cairo? Natigilan ito. Napatingin to sa mga kalaro at sabay-sabay na napaiwas ng tingin ang mga ito. Natawa na lang ng sarkastiko si Raya. So tama nga ang hinala ko. Kayo ang napagtanungan ng private investigator ng buwisit na Engineer Ortega na yun. At sinabi mong may relasyon kami ni Cairo kahit wala naman kayong pruweba. Basta talaga pagpapakalat ng chismis ang bilis nyo, no? Hinampas siya sa balikat ng ina niya at gigil siyang dinuro sa muka. Hoy, Raya! Yang bibig mo, ah! Ano yung bibig ko, Nay? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Sigurado ako na isa kayo sa napagtanungan ng private investigator na yun. Anong binigay niya sa'yo? Pang tong-its? Kaya hindi bali ng siraan ako basta may pera kayo pang sugal? Hindi ko alam yung sinasabi mo, Raya. Manahimik ka na. Bakit ako mananahimik, Nay? Hindi ba nga high school pa lang ako binibigyan mo na ng mali siya ang pagkakaibigan namin ni Cairo? Iniisip mo palagi na yung pagtulong niya makapag-aral ako ng kolehiyo at makaalis tayo noon sa squatters area ay may kapalit. Aba, bakit, Raya? May nakilala ka na bang lalaki na tumulong ng walang kapalit, ha? Sigurado ako na ilang beses nang pinagsawaan ng lalaking yun ang katawan mo kaya sobra niyang bait sa'yo. Hindi lahat katulad ni Tatay, Nay. Iba si Cairo. Kaibigan ng turing niya sa akin at ganun din ako. Hindi lahat katulad yun na marurumi ang utak, na dahil magkaibigan ng lalaki at babae ay may relasyon na agad. Pwes, hindi ako naniniwala niyan sa sinasabi mo. Putrist naman, Nay. Bakit ka ba ganyan? Hinahayaan ko na nga lang kayo na magsugal ng magsugal. Hinahayaan kong gastusin niyo ang perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Tinitiis ko na umuwi ako rito na para bang walang nanay na inuuwian. Tapos ito, pinagkakalat niyo sa mga kaibigan niyo na nakikipagrelasyon ako sa may asawang tao. Nay naman, ang saklap niyo naman para gawin sa akin yon. At kayo pa talaga ang gumawa. Sabihin mo nga sa akin, Nay, anong ginawa ko masama para gawin niyo sa akin to? Imbis na sagutin siya ay sinampal lamang siya nito ng malakas. Napahawak siya sa kanyang nasaktang pisngi habang nakaawang ang bibig sa labis na pagkabigla. Wala kang modo! Para namang hindi mo alam kung bakit galit na galit ako sa'yo. Kamukha mong animal mong ama. Tuwing nakikita kita, naaalala ko kung paano ako pinagpalit ng tatay mo sa isang bayarang babae. At nagagalit ako kasi nagiging tulad ka rin ng hitad na babaeng yon. Hindi ako hitad, Nay. Hindi ako malandi. At lalong-lalo na hindi ako isang kabit. Hindi ako makapaniwala na ikaw na mismong nanay ko ang gagawa sa akin ito. Napakawalang kwenta mong ina. Bumakas ang matinding galit sa mukha nito. Umangat ang kamay nito upang sampalin siya muli, ngunit napatigil ito. Napahawak ito ng mariin sa dibdib habang nanlalaki ang mga mata. Tila naglaho ang lahat ng galit na nararamdaman niya nang makitang nahihirapang huminga ang kanyang ina. Bumagsak ito,
Mabuti na lang, nasalo ito ng kasama nitong naglalaro ng tong its. Nay? Nay, gising! Tarantang sigaw niya. Mabuti na lang at tinulungan siya ng mga tao roon na dalhin sa ospital ang kanyang ina. Pagdating sa pinakamalapit na ospital ay kinausap siya ng doktor. Inatake sa puso ang kanyang ina at kailangan ng bypass operation. Nagkakahalaga yon ng 1 milyon. Napasandig siya sa malamig na pader ng ospital habang tahimik na umiiyak. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Diyos ko, bakit naman ganito ang nangyari? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sinubukan niyang tawagan si Miss Luan upang humingi ng tulong. Ngunit nagkataon na sumabay din ang schedule ng kidney transplant ng ama nito. Lutang ang kanyang isip nang lumabas ng ospital. Hindi niya namalayan na gumigitna na siya sa kalsada at muntik na siyang mahagip ng isang kotse. Mabuti na lang, tumigil ang kotse at sinilip siya ng driver. Miss Lapreza, ayos ka lang ba? Muntik na kitang mahagip. Tanong ng driver habang nakasilip sa kanya sa nakaababang bintana ng kotse. Doon tila natauhan si Raya. Pamilyar sa kanya ang driver. Nasagot ang tanong sa utak niya nang bumaba rin ang bintana sa backseat. Bumungod ang seryosong mukha ni Trevor Ortega. Nakasuot ito ng business suit ngayon. Magpapakamatay ka ba? Tanong nito sa kanya. Matamlay na tinitigan lang niya ito. Wala akong oras sa iyo, Engineer Ortega. May problema ako ngayon kaya pwede bang huwag mo nang dagdagan? I heard that your mother is in the hospital right now. Do you need my help? Pagkatapos mo akong insultuhin kanina lang, ngayon aalukin mo ko ng tulong? At saka, paano mo nalaman ang nangyari sa nanay ko? Ang chismoso mo naman. I have my ways, Mr. Preza, and I know you're desperate to save your mother's life. I could help you. Hindi ako hihingi ng tulong sa isang tao na katulad mo. Ano bang mas importante sa'yo? Ang pride mo o ang buhay ng nanay mo? Ano bang gusto mo, ha? Pwede bang tigilan mo na ako? Hindi mo naman ako matutulungan eh. Paano mo nasabi na hindi kita matutulungan? Kaya kong ibigay sa'yo ang 1 milyon na kailangan mo. Natigilan si Raya. Nakakainis lang na nahuli ng binata ang pagiging desperada niya. Alam na alam nito na may posibilidad na kumapit siya sa alok nito. Kumuyom ang mga kamao niya. At anong kapalit? Simple lang. Stay away from my brother. Gigil na napasabunot siya sa kanyang buhok. Sabing hindi ako kabit ng kapatid mo. Stop denying it, Mr. Preza. Kahit anong sabihin mo, ganun ang tingin ko sa'yo. I just want you out of my brother's life. Ayokong makita ka ni Ate Kelsey. Si Ate Kelsey? Kilala niya ako. Kahit tanungin mo siya. I don't believe you. Bahala ka. At sa tingin mo ba ipaprioritize ko ang paglapit kay Cairo ngayong may problema ako sa nanay ko? It doesn't change the fact na malapit ka sa kapatid ko. Kapag nagising siya, hanapin ka niya. Hindi ko siya mapipigilan na gawin yun. So the best way to keep you away from your brother is to keep you by my side. Gusto kong sumama ka sa pagbalik ko sa Zambales bukas. Ang kapalit, 1 milyon. Napaawang ang bibig ni Raya. Hindi siya makapaniwalang ganun kadesperado ang lalaki na ilayo siya sa kapatid nito. Seryoso ka ba sa sinabi mo, ha? Gusto mong sumama ako sa iyo sa Zambales kapalit ng 1 milyon? Yes. I'm going back there para asikasuhin ang mga trabahong naiwan ko. May mangyayari din na inspection doon, kaya kailangan kong bumalik. Come with me at tapos na ang problema mo sa nanay mo. Marahas na napabuntong hininga si Raya. Nakakaakit ang alok nito. Mapapadali ang 1 milyon na kailangan niya, kapalit lang ng pagsama niya rito. Leave your job here. Start a new life there in Zambales, away from your brother. Natawa ng mapakla si Raya. Gusto mong iwan ko ang buhay ko rito dahil lang sa marumi mong iniisip tungkol sa akin? I can help you find a new job there. May kilala akong event management company ron at pwede kitang ipasok. Hindi ka mahihirapan dun. Isa lang naman ang hiling ko sa maraming benefits na makukuha mo kapag pumayag ka sa gusto ko, Mr. Preza. Muling napakuyom ang mga kamao niya. Kumpara sa nanay niya, bakit hindi? Tutal naman, tila ayaw din naman siyang makasama ng kanyang ina. Kapag umalis siya ng Maynila, wala namang masyadong magbabago. Parang wala naman siyang pamilyang inuuwian. What's your decision, Mr. Preza? Untag sa kanya ni Trevor. Tinitigan niya ito ng maigi. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang dibdib sa isang desisyon na hinihiling niyang sana'y hindi niya pagsisihan. Mukhang hindi ko na mababago ang tingin sa akin ng Engineer Ortega na to. Sige, paninindigan ko na lang. Tutal, kahit ano naman gawin ko, kabit pa rin ang tingin niya sa akin.
Desperada na akong desperada. Basta mabuhay lang ang nanay kong pasaway. Gagawin ko lahat. Anya sa kanyang isip. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Ito ba talaga ang gusto mo, Engineer Ortega? Sige, pumapayag na ako. Basta wag mo lang pabayaan ang nanay ko. Kahit hindi kami magkasundo, ayaw kong sumbatan niya ako na wala akong ginawa para mabuhay siya. Umangat ang sulok ng labi nito. Bakas ang tuwa sa naging desisyon niya. Ako na ang bahala sa nanay mo. Susunduin kita bukas na umaga. Kapag hindi ka nagpakita, ibig sabihin walang deal. Walang tutulong sa nanay mo. Marahan siyang tumango. Kahit papaano ay gumaan na ang kanyang dibdib dahil nabawasan na ang kanyang problema. Hindi baling siya na lamang ang mahirapan, wag lang ang nanay niya. Mahal na mahal niya ito kahit madalas na hindi niya maramdaman na mahal siya nito bilang anak. Kinabukasan nga ay sinundo na siya ni Trevor sa tapat ng kanilang bahay. Nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay nila nang sumakay siya ng kotse bitbit ang isang maleta at isang backpack. Iniwan niya sa landlady ang susi ng apartment at hindi na nagpaliwanag dito. Tahimik lang siya buong biyahe hanggang sa kausapin siya ni Trevor. I have one question in mind, Mr. Preza. Tinatamad na nilingon niya ito. Katabi niya ito sa backseat habang tahimik na nagmamaneho ang nasa 50 anyos na driver nito. Ano naman yun? Why did you choose to sacrifice yourself just to save your mother? Kumunot ang noo niya. Anong klaseng tanong yan, Engineer Ortega? Malamang nanay ko yun. Gagawin ko lahat para mabuhay siya. And you're aware na sa kanya galing ang confirmation ng private investigator ko na kabit ka ni Kuya Cairo. So bakit? Bakit pinili mo pa rin na isakripisyo ang sarili mo para sa kanya? Natahimik siya ng ilang segundo. Maya-maya ay napangiti siya ng mapait. Alam ko na siya nagpakalat ng chismis na yon. Chismis nga lang ba, Mr. Preza? Pinaikot niya mga mata. Alam mo, Engineer Ortega, wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Maniwala ka man sa akin o hindi, wala na talaga akong balak na linisin ang pangalan ko sa'yo. Total naman, ganun ang tingin mo sa akin. Kung hindi lang talaga dahil kay nanay, hindi ako magtitiis na makasama ka. Of course you don't like to be with me. You like my brother, don't you? Alam mo, ayoko na makipag-usap sa'yo. Kaya para matahimik ka na, sasagutin ko yung tanong mo. Oo, alam kong isa si nanay sa source ng private investigator mo. At oo, nagalit ako sa kanya at kinumpronta ko siya. Kaya nga siya inatake sa puso dahil sa pakikipagtalo ko sa kanya. At oo, kahit ganun siya sa akin, hindi ko siya kayang pabayaan. Isang ismid ang isinagot nito sa kanya. You really are a fool, aren't you? Pinahama ka na nga, pero heto ka. Handang ibigay ang lahat para mailigtas siya. Tumingin si Raya sa labas ng bintana. Dahil nanay ko pa rin siya, Engineer Ortega. Kahit anong mangyari, dugot laman ko siya. Siya ang nagluwal sa akin. Wala naman akong ibang pamilya kung hindi siya lang. Kami na lang dalawa. Kaya kahit masakit, kahit nakakapagod, responsibilidad ko pa ring alagaan siya. Yun nga lang, kapag nakaligtas na siya sa operasyon, hindi na ako magpapakita sa kanya. Yun naman ang gusto niya noon pa eh. Ang mawala ako sa paningin niya. Kasi ako ang nagpapaalala sa kanya sa ginawa sa kanya ng ama ko. Hindi niya narinig na sumagot ang binata. Kaya naman, muli niya itong nilingon. Nahuli niyang titig na titig ito sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano, Engineer Ortega? Naaawa ka ba sa malungkot na kwento ng buhay ko? Para lang sabihin ko sa'yo, isa ka ngayon sa mga taong nagpapabigat ng nararamdaman ko. Kaya wag mo akong tingnan ng ganyan. Umiwas ito ng tingin at umayos ng pagkakaupo. Hindi ako naaawa sa'yo, Mr. Preza. But I admire your love for your mother. Hindi lahat ng anak kayang tiisin yan. Nagpakawala siya ng sarkastikong tawa. Admire? Marunong ka pala nun? Tingin mo nga sa akin ay isang kabit at oportunista na dumidikit sa kapatid mo. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, wala na akong pakialam kahit anong tingin mo sa akin. Ang importante sa akin ngayon ay ang makaligtas ang nanay ko at makapagsimula ulit sa ibang lugar. Hindi mo naman ako pababayaan, Engineer Ortega, hindi ba? Tumiim ang bagang nito habang nakikipagtagisan ng titig sa kanya. Ito rin naman ang unang bumitaw ng tingin. I won't be staying long in Zambales. Kailangan ko rin bumalik ng Maynila after 5 days. So kung iniisip mo na gusto rin kitang makasama, nagkakamali ka. Hindi ko naman iniisip yan ah. Mabuti na yung malinaw. Pero para lang malaman mo, titira ka sa bahay ko sa Zambales habang nandun ako. Mahirap na, baka bigla kang tumakas at puntahan si kuya. Umismid siya. Sige lang, Engineer Ortega.
Mas maganda nga yun eh. May libreng tirahan ako. Tapos tutulungan mo pa ako makapasok sa trabaho. Dapat lang, kasi iniwan ko si Miss Luan at ang magandang trabaho ko ron. Mabuti na lang at mabait siya. Naintindihan niya na kailangan ko mag-resign kahit hindi ko sinabi kung bakit. Hindi na sumagot sa kanya ang binata. May tumawag din kasi rito. Base sa narinig niya ay tungkol yun sa mining site nito sa Zambales. Nakatulog siya pagkatapos nun. Nagising na lang siya sa malakas na kalabit ng binata. We're here, Miss Lepreza. Wika nito habang nakatunghay sa kanya. Dinala ng driver ko yung mga gamit mo sa loob. Tara na. Nakasimangot na tinulak niya ito sa balikat. Huwag ka nga lumapit sa akin. You're such a grumpy girl. Kapag si Kuya ba ang ganun kalapit sa'yo, tinutulak mo rin ba? Utang na loob, Engineer Ortega. Huwag mo nang madami-dami dito si Cairo. Hintayin mo na lang na magising siya na mismo ang tanungin mo kung tama ba yung mga hinala mo sa akin. Hindi lang naman hinala ang mga yun, Mr. Preza. Pinaimbestigahan kita, di ba? At lahat ng mga kapitbahay mo, pati na rin ang nanay mo, sinasabing may relasyon kayo ng kapatid ko. Well, hindi na ako magugulat na maniniwala ka sa mga chismis. Nanay ko nga mismo ayaw maniwala sa akin eh. Ikaw pa kaya? Kaya tigilan mo na ako sa mga pangiinsulto mo. Wala nang talab sa akin yan. Tumupad na ako sa usapan natin. Lumayo na ako. Ako rin naman Tumupad ako sa usapan. Kanina lang tumawag yung tauhan ko para ibalita na ooperahan ang nanay mo. Magpasalamat ka sa akin, marunong din akong tumupad sa usapan. Good. Tapos na ang usapan natin. Bababa na ako para makita ko na ang bahay na tutuluyan ko. Binuksan na niya ang pinto ng kotse at bumaba. Padabog niyang sinara yun at nagulat siya nang salubungin siya ni Trevor. Kung paanong makalabas ito kaagad ng kotse ay hindi niya alam. Nablangko ang utak niya nang ikulong siya ng binata sa mga bisig nito. Ang mga kamay nito ay nakasandal pareho sa nakasaradong pinto ng kotse. Anong ginagawa mo? Tanong niya rito. Pilit sinasalubong ang seryoso nitong mga titig. I got my eyes on you, Mr. Preza. At para sabihin ko sa'yo, hindi ka titira dito ng libre. You will work for me now. Ikaw ang magluluto, ikaw ang maglilinis, at ikaw ang susunod sa lahat ng utos ko rito sa bahay habang nandito ako. Trabaho lang at ang pampaopera ng nanay mong pinangako ko sa'yo. Remember? Nagdikit ng mariin ang mga labi ni Raya sa labis na inis. Talagang may balak pa siyang alilain ng lalaking to. Ngunit hindi siya papayag na makita nito ang inis na nararamdaman niya. Ayaw niyang matuwa ito. Kaya naman, ngumiti siya rito. Ano ka ba? Ayos lang naalilain mo ko habang narito ka. Laki naman ako sa hirap kaya piece of cake lang sa akin yung mga binanggit mo. Sanay akong magluto. Sanay akong maglaba. Sanay akong maglinis. Wala akong hindi alam na gawaing bahay. Kaya kung iniisip mo na mahihirapan ako, pasensya na pero hindi ako yung tipo ng babae na madaling sumuko. Lalo na ngayon nakaharap kita. Isang lalaki na mapanghusga sa katulad ko. Na naniniwala ka agad sa impormasyon na binigay sa kanya ng private investigator niya. Ang lala, no? Mabuti sana kung may nakita kang pictures namin ni Cairo na naglilingkisan. Pero wala eh. Puro chismis lang naman ng basihan niyo. Kaya alam mo, Engineer Ortega, hindi mo ako mapapaatras o mapapasuko sa kung ano man ang mga masasamang binabalak mo sa akin. Tumiim muli ang bagang ng binata. Hindi siya bumitaw ng tingin dito at tinaasan pa ito ng kilay. Bumuka ang bibig nito, ngunit may nagsalita sa likod nito. Trevor, narito ka na pala. Kaagad na lumayo sa kanya si Trevor at nilingon ang nagsalita. Isang matandang babae ang naroon. Manang Elena, ani Trevor. Sandaling niyakap ng matanda ang binata bago nagtatakang tinitigan ito. Bakit ka bumalik dito? Kamusta ang Kuya Cairo mo sa Maynila? As of now, stable naman po siya. Naghihintay lang po kami na magising siya. Sagot ni Trevor bago bumaling kay Raya. Manang Elena, this is Raya. Gulat na napatingin sa kanya ang matanda. Ngumiti naman siya rito bilang paggalang. Magandang hapon po. Natutop nito ang bibig habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Aba, napakagandang dalaga naman ditong kasama mo, Trevor, anak. Ngayon ka lang yata nagdala ng babae rito. Nagulat si Raya nang biglang kinabig ni Trevor ang bewang niya upang magdikit ang katawan nila. She's my girlfriend, Manang Elena. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Tiningala niya ito at binigyan ng matalim at nagbabantang tingin. Talaga? Girlfriend mo magandang dalaga na ito? Kaya naman pala, nakakatuwa naman at nagkaroon ka na ng girlfriend. Hinawakan ng matanda ang mga kamay niya.
Iha, huwag ka mag-alala. Welcome ka rito. Matagal na akong sabik na magkaroon ng girlfriend tong alaga ko. Bata pa lang tong si Trevor. Ako na ang yaya niya. Hanggang sa kinuha niya ako bilang tagapamahala ng bahay niya rito sa Zambales. Alam mo naman siguro na 7 taon na siyang nakatira dito dahil nandito ang isa sa minahan ng kumpanya nila. Nakangiting tumango na lang siya sa matanda. Palihim naman niyang tinapakan ang paa ni Trevor sa labis na inis. Aw! Napaungol ito sa sakit at kaagad siyang nabitiwan. O Trevor anak, anong nangyari sa'yo? Takang tanong ni Manang Elena na walang kaalam-alam sa ginawa niya. Nothing, Manang. Ihahatid ko na si Raya sa magiging kwarto niya sa taas. Magluto po kayo ng espesyal na pagkain at kakain po kami mamaya. Patay mali siyang anito. O siya sige, pasok na kayo sa loob at nang makapagpahinga muna. Kaagad siyang hinawakan ni Trevor niyang mariin sa kanyang kamay at hinila na siya papasok sa malaking bahay. Halos maputol ang braso niya sa lakas ng pagkakahila nito hanggang sa makarating sila sa pangalawang kwarto. You have a death wish, don't you? Sigaw sa kanya ni Trevor nang maisara ang pinto ng kwarto at nilak yon. Inalis ni Raya ang kamay nitong mariin na nakahawak sa braso niya. Bakit? Deserve mo naman na matapakan ang paa mo. Bakit mo sinabi rin sa matanda na girlfriend mo ko? May pahawak-hawak ka pa sa bewang ko. At anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Nakabit ka ng kuya ko at nandito ka dahil sa deal natin? Ganun ba? Mag-isip ka nga, Raya. Besides, ayoko malaman ni Manang Elena ang totoong dahilan kung bakit ka nandito. Manang Elena is like a mother to me. At ayoko magalit siya sa akin kapag nalaman niya kung bakit kita dinala rito. Natawa siya ng sarkastiko. Wow, edi alam mo rin pala sa sarili mo na mali itong ginagawa mo. I didn't force you to come with me. Oo nga, pero ginamit mo yung pagiging desperado ko na maoperahan ng nanay ko para pumayag ako sa gusto mo. Ano pa bang kinagagalit mo ha? Tinulungan ko na nga nanay mo, di ba? Hindi naman kita sinasaktan. Tinulungan pa nga kitang makalayo dun sa lugar nyo. Dahil alam mong ayaw kang makasama ng nanay mo. I'm giving you a chance to live a new life here in Zambales. Natahimik si Raya. Habol niya ang sariling hininga dahil sa labis na galit. Ganon din ang binata. Tumalikod ito at sinipa ang nakasaradong pinto. Nandito ka dahil sa deal natin, Mr. Preza. Kailangan mong tanggapin at sundin ang mga gusto ko kapalit ng pagtulong ko sa nanay mo. Kaya hanggat hindi nababayaran niyang utang mo, wala kang karapatan na magreklamo. You agree to this. Panindigan mo. Marahas siyang napabuntong hininga. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo na. Tanggap ko na. Naiinis lang ako kasi bakit kailangan na girlfriend na pakilala mo sa akin kay Manang Elena? Pwede namang kaibigan lang, di ba? Alam niyang hindi ako nakikipagkaibigan sa mga babae. Hindi siya maniniwala. Lalo pa na dinala kita rito. Nakakita ka na ba ng kaibigan lang pero pinatira sa bahay? Napahawak siya sa kanyang ulo. Pilit tinatanggap sa kanyang isip ang mga nangyayari ngayon. O sige na, mukha namang wala akong choice. Pero wag mong isipin na dahil pumayag ako, payag na rin akong ipahiya mo ako o paglaruan ng nararamdaman ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan na wala kaming relasyon ni Cairo. Huling pagtatanggol ko nito sa sarili ko mula sa'yo. Enough, Raya. Tigilan mo ng paulit-ulit na pagdepensa sa sarili mo. Bakit? Talaga bang sarado na ang utak mo para makinig sa akin? Malalaman mo ang totoo pag nagising ang kuya mo. Tingnan natin kung sinong mapapahiya sa ating dalawa. At palitan mo na ang investigator mo. Pulpul siya. Naniniwala siya sa chismis. Kaya katulad mo rin siyang chismoso. Ang yayaman niyo pero ang babaw niyo pala. Ang dali niyo maloko. But anyway, maigi na rin mabilis kang maniwala sa chismis dahil handa kang gumasta ng 1,000,000. Salamat ha. Dahan-dahan itong humarap. Matamlay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ang buong akala niya ay magsasalita pa ito ngunit binuksan na nito ang pinto at lumabas na. Napaupo na lang sa balambot na kama si Raya habang hawak ang kanyang dibdib. Sobrang lakas ng kabog niyon dahil sa matinding emosyon. Samantala, pabagsak na isinira ni Trevor ang pinto ng kanyang kwarto at paulit-ulit na napamura. Buisit! Gigil na pinagsusuntok niya ang nananahimik na pader. Kagagaling lang niya mula sa pakikipagtalo kay Raya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naaapektuhan siya sa tuwing dinedepensahan ng dalaga ang sarili nito. Mali ba ako sa ginagawa ko sa kanya? Bulong niya sa sarili. Dapat galit ako. Dapat masamang loob ko sa kanya. Kabit siya ni kuya, di ba? Pero paano kung mali nga ako? Paano kung totoong sinasabi niya na wala silang relasyon ni kuya?
Napahiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng kanyang kamao, pero mas dama niya ang bigat ng kanyang dibdib. Gusto ko lang protektahan ng pamilya ni Kuya Cairo. Ayoko matulad ang pamilya niya sa nangyari sa pamilya namin. Pero bakit parang ako yung nananakit ng inosente? Ay, hindi ko na alam. Napapikit siya ng mariin. Bumalik sa isip niya ang itsura ni Raya kanina. She's different. Iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng magpadala sa itsura o sa ugali niya. But damn, I can't help it. Bakit ba kasi ganun siya kaganda kahit galit na galit siya? This is crazy. Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang nakatulala roon. Ilang sandali pa, kumatok si Manang Elena at sinabing nakapagluto na ito. Kaya naman pinuntahan niya sa kwarto si Raya. Hindi yun nakalak kaya malaya niyang nabuksan. Ngunit nagulat siya nang makitang nagbibihis ang dalaga. Mabuti na lang at nakasuot na ito ng panloob at tanging damit na lamang ang kulang. Napatili ito nang makita siya. Ano ba, Engineer Ortega? Hindi ka ba marunong kumatok? Galit na sigaw nito. Kaagad niyang sinara ulit ang pinto. Sorry, bakit kasi hindi ka naglalak ng pinto? Mali ko ba na nagbibihis ka, di ba? Alam kong bahay mo to pero sana naman kumatok ka. Inis niyang binuksan ulit ang pinto at pumasok doon. Nakasuot na si Raya ng damit kaya malaya niyang natitigan ang maganda nitong muka. Pwede ba? Don't call me Engineer Ortega. Lalo na ngayon na nandito tayo sa bahay. Baka marinig ka ni Manang Elena. Napaismid ito. So anong gusto mong tawag ko sa'yo? Sweetheart? Babe? Love? Sige, pumili ka. Just call me by my name, okay? At ganoon din ako sa'yo. Napairap to. O sige na, bakit ka ba kasi nandito ha? Nandito ako para sabihin na kakain na sa baba. At bago ka umangal, sasabihin ko na sa'yo na wala kang karapatan. At sino nagsabi na aangal ako? Aba, nakakagutom kaya yung mahabang biyahe natin. Tapos kasama pa kita kaya mas lalo ako nagutom. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-stress tuwing kasama kita. Tumabi ka nga. Dinunggo siya nito sa braso bago siya nito nilampasan. Hindi mapaniwalang napaismid na lang siya. Ang lakas talaga ng loob ng babaeng to. Inis na bulong niya sa sarili bago sumunod dito. Pagbaba nila sa dining area, sinalubong sila ni Manang Elena na nakangiti ng malapad. Halina kayong dalawa, kumain na tayo. Niluto ko lahat ng paborito mo, Trevor, anak. Sinigang na hipon at munggo. Salamat po, Manang. Ang bango naman po. Sagot ni Trevor habang hawak ng upuan at tiningnan si Raya. Sit down, sweetheart. Pinanlakihan siya nito ng mga mata, ngunit ngumisi lamang siya upang asarin to. What? Hindi ko pa rin ba sanay na sweet ako sa'yo, sweetheart? Sabi ko sa'yo, masanay ka na sa akin eh. Sige na, umupo ka na. Tila nais ng mangain ng mga tingin ni Raya sa kanya. Gayunpaman, umupo na ito sa upuan na hila-hila niya. Umupo na rin siya sa tabi nito. O siya, kumain na kayo. At ikaw, Iha, huwag kang mahiya ha. Parang bahay mo na rin to. At salamat at napasaya mo itong anak-anakan ko. Simula noong nawala ang mga magulang nila, bihira na itong ngumiti at never din nagdala ng babae dito. Kwento ni Manang Elena habang naglalagay ng kanin sa kanilang mga plato. Napatingin si Trevor kay Raya. Nakita niyang medyo lumambot ang mukha nito at napangiti ng tipid sa matanda. Opo, Manang Elena. Salamat po. Magalang na sagot ng dalaga. Kitang-kita niya ang panunubig ng mga mata nito habang nakatitig kay Manang Elena. O Raya, bakit? Ayos ka lang ba? Pansin at tanong ng matanda. Wala po. Naalala ko lang po nanay ko sa inyo. Pilit ang ngiting tugon ni Raya. Ha? Bakit? Nasaan nga ba nanay mo? At taga saan ka pala? Taga Maynila po ako. Nasa ospital po ang nanay ko ngayon. Naku, Diyos ko. Anong nangyari sa nanay mo, Raya, anak? May sakit po siya sa puso at kailangang operahan. Pero nakaschedule na raw po ang operasyon niya bukas. Ay, Diyos ko. Sana maging maayos ang operasyon niya bukas. Oo nga po eh. Wala naman po akong ibang hiling kung hindi ang makaligtas siya. Nako, kaya ka siguro maluha-luha kanina habang nakatingin sa akin, ano? Naaalala mo nanay mo sa akin. Bakit? Namimiss mo kung paano kanya alagaan, ano? Napakabait siguro ng nanay mo. Doon natahimik ang dalaga. Napahigpit ang hawak ni Trevor sa kutsara at tinidor. Kitang-kita niya ang pagbalatay ng sakit sa mga mata nito at ang pait sa mga ngiti nito.
Alam niyang hindi maganda ang relasyon ni Raya sa ina nito. Nalaman niya sa investigador. Opo, sobrang bait po ni nanay sa akin, Manang Elena. Tugon ni Raya. Tuwing umuwi po ako galing sa trabaho, sinasalubong niya ako ng yakap sa kahalik. Tapos po, kapag may nagpapakalat ng masamang chismis tungkol sa akin, siya ang unang tagapagtanggol ko. Hindi po niya hinahayaan na masira ako sa ibang tao o api-apihin ako. Napalunok si Trevor habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Raya tungkol sa ina nito. Ramdam niya ang bigat sa bawat salitang binibitiwan nito. Alam niyang hindi iyon totoo at lahat ay kabaliktaran. Ngunit bilib siya sa dalaga dahil hindi nito hinayaan na masira ang imahe ng ina nito sa ibang tao. Pero paano ka naman? Bakit mo pinoprotektahan ng isang tao na hindi ka naman kayang protektahan? Ganyan ka ba talaga magmahal, Raya? Tanong ni Trevor sa kanyang isip habang nakatitig sa dalaga. Ay nako, tama na nga po ito, Manang Elena. Nagugutom na po ako. Mukha pong masarap ang mga luto nyo. Pagkiiba ni Raya ng usapan at kumuha ng ulam. Napangiti na lang si Manang Elena, baka sa mga mata nito ang awa para sa dalaga. O siya, sige na, kain na tayo. Huwag na muna nating pag-usapan ng malulungkot na bagay. Basta iha, isipin mo na lang na nandito ako para damayan ka, ha? At nandito si Trevor para alagaan ka. Huwag kang mahihiya. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Opo, salamat po. Sagot ni Raya at nagsimulang kumain. Napabuntong hininga na lang si Trevor. Binabalot na ng matinding konsensya ang kanyang puso ngayon, na hindi naman dapat niya nararamdaman. Tumikhim siya at pasimpleng dumukwang sa tenga ni Raya. Kumain ka ng marami. Bulong niya rito. Huwag ka mag-alala. Gagaling ang nanay mo. Pinapangako ko yan. Natigilan ang dalaga at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong yon, nawala ang inis at asar sa mukha nito. Napalitan yun ng gulat at tila may kung anong liwanag na sumilay sa mga mata nito. Salamat. Tugon nito bago nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na rin si Trevor sa kanyang kwarto. Kinausap niya ang kakilala niyang may-ari ng event management company na si Warren Manalo. At bilang kaibigan niya ito noong high school, ay pinagbigyan nito ang request niya na ipasok si Raya sa kumpanya nito. Pumayag ito na sa makalawa na mag-umpisa ang dalaga. Nang matapos kausapin ng kaibigan ay dumiretso siya sa balcony ng kanyang kwarto upang magpahangin. Napatingin siya sa kabilang balcony at nakitang naroon si Raya. Anong ginagawa niya? Akala ko natutulog na siya. Pabulong niyang wika habang nakatanaw pa rin sa dalaga. Nagpunas ito ng pisngi na batid niyang dahil sa mga luha. Aksidenteng napatingin to sa kanya. Bakit ka nandyan? Kanina ka pa? Gulat na tanong ni Raya. Napangisi siya at sumandal sa railings. Were you crying? Hindi Hindi ako umiiyak. Inaamoy ko lang ang hangin dito sa labas. Sariwang-sariwa. Ang sarap palang tumabay dito, no? Huwag ka mag-alala, Engineer Ortega. Ay, Trevor. Bukas na bukas tutulong ako kay Manang Elena sa mga gawain dito sa bahay. Para naman wala kang masabi sa akin, di ba? Good. But I have a good news for you. Sa makalawa, pwede ka na mag-umpisa sa Majestic Occasions. It's an event management company na pagmamayari ng kaibigan ko. Huwag mo sana akong ipahiya sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Talaga? Yes. Kaya wala ka ng problema pagdating sa magiging trabaho mo rito. Dapat lang, no? Iniwan ko ang trabaho ko sa Maynila para sumama sa'yo. Hindi sumagot si Trevor at tumitig lang sa namumulang mga mata ni Raya. Natanaw niya yon dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa mukha nito. Tungkol pala kanina. Bakit mo ginawa yun, Raya? Ang alin? Kunot noong tanong nito. Nagsinungaling ka tungkol sa nanay mo. Alam ko na hindi mabait sa'yo ang nanay mo kaya bakit yun ang sinabi mo kay Manang Elena? Napangiti ito ng mapait. Bakit ko naman sisirain ang imahe ng nanay ko sa ibang tao? Nanay ko pa rin yun. Poprotektahan ko ang pangalan niya kahit anong mangyari. Natawa siya rito ng sarkastiko. I don't get it. Hindi nga niya magawa sa'yo yun eh. Wow naman, Trevor. Bakit parang tunog concern ka? Hindi ba nga naniniwala ka sa sinabi niyang may relasyon kami ng kuya mo? Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kasi buo sa loob mo na naniniwala ka na isa akong kabit. Hindi makasagot si Trevor. Maging siya ay duda na rin sa impormasyon na yon galing sa mismong ina nito. Hindi pa niya lubos na kilala si Raya, ngunit ito ang tipo ng tao na makikita mo kung nagsisinungaling o hindi. Marahil ay nabalot lamang siya ng galit kahapon at kanina, kaya hindi niya magawang paniwalaan to.
Ngunit ngayon ay tila nag-aalangan na siya. Ano, Trevor? Bakit hindi ka makasagot dyan? Untag ng dalaga. Pinilig niya ang kanyang ulo. It's late. Matulog ka na, Raya. Hindi na niya hinintay na makasagot ito at naglakad na siya papasok ng kanyang kwarto. Kinabukasan ay maaga siyang umalis at nagpunta sa mining site. Nagpatawag siya ng meeting upang ipagbigay alam sa team na mawawala siya ng ilang linggo. Si Engineer Sandy muna ang hahawak ng lahat ng responsibilidad at desisyon habang wala ako. Lahat ng reports, lahat ng concerns, sa kanya kayo pupunta. Wika niya sa mga tauhan. Nagsitanguan naman ng mga ito sa kanya. Darating ang inspection team ng DENR bukas. Inayos ko na lahat ng designs at compliance documents. Sundin ang safety standards at siguraduhin walang violations na makikita. Huwag niyo akong bigyan ng sakit ng ulo habang nasa Maynila ako. I will be staying here for a couple of days para asikasuhin ang ilang importanteng bagay sa office. Pero kahit nasa Maynila ako, I will be one call away kapag may nangyaring hindi maganda. Understood? Sabay-sabay na sumang-ayon ng mga ito. Good. That's all. Back to work. Wika niya. Isa-isa nang nag-alisan ng mga ito upang bumalik na sa kanilang trabaho. Pagkatapos ng meeting, nag-ikot siya sa site para sa checking. Tumunog ang kanyang cellphone at nakitang ang doktor na tumitingin sa ina ni Raya ang tumatawag. Binalita nito na successful ang bypass operation ni Mrs. Dapreza. Natuwa siya sa balitang yon kaya kaagad siyang umuwi ng bahay upang ibalita yon sa dalaga. Manang Elena, where's Raya? Tanong niya nang makita ang matanda na nagwawali sa living area. Oh, maaga kaya ata ngayon, nak. Nasa taas ang girlfriend mo sa kwarto niya. Kanina pa tahimik yun at mukhang balisa. Siguro iniisip ang nanay niya. Katatapos lang din niyang maglaba at magluto. Ang sabi ko nga ako nang gagawa pero sobrang makulit kaya hinayaan ko na lang. Napakunot ang noo niya. That woman, masyado naman niyang seryoso yung sinabi ko. Sana nagpahinga muna siya. Ano yun, nak? Wala po. Sige po manang, aakyatin ko lang. Wika niya at mabilis na tinakbo ang hagdanan. Nang marating ang kwarto ng dalaga ay kinatok niya ang pinto nito. Bukas yan. Wika nito mula sa loob. Binuksan niya ang pinto at nakitang nakaupo lang ito sa ibabaw ng kama habang yakap ang mga tuhod. Have you eaten, Raya? Tanong niya rito at saka umupo sa harap nito. Umiling to. Hinihintay kitang dumating. Baka magtaka si Manang Elena kapag hindi kita hinintay na kumain. Paniwalang-paniwala pa naman yun na magkarelasyon tayo. Napangisi siya. Nagluto ka raw at naglaba. Masyado mo sineryoso yung sinabi ko. Kailangan kong gawin yon para maalis ang kaba ko sa kakaisip sa naging resulta ng operasyon ni nanay. Well, I have a good news for you. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Tungkol ba kay nanay yan? Yes. Successful ang surgery. Stable na siya at nasa recovery room na. I will take care of her hanggang sa makalabas siya. So stop worrying about her. Nanlaki ang mga mata nito sa labis na tuwa. Nagulat siya nang bigla siya nitong sinunggaban ng yakap. Yes, thank you Lord. Salamat naman at nakaligtas na siya. Thank you Trevor. Salamat talaga. Paulit-ulit na napalunok si Trevor. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init na dala ng katawan ng dalaga sa kanya. Ang tibok ng puso nito at ang amoy ng buhok nito na nakakaadik. Maya-maya ay natuod ito at dahan-dahan siyang binitiwan. Sorry, nadala lang. Nakangiwing wika nito at bahagyang lumayo sa kanya. Inayos nito ang buhok na bahagyang nagulo at tumikhim upang pagaanin ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Salamat ulit Trevor. Kung hindi dahil sa'yo, hindi maaoperahan si nanay. Kahit hindi maganda ang simula natin, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Don't worry about it. Pinagbabayaran mo rin naman, di ba? Nailayo na kita kay Kuya Cairo, kaya sapat na yun. Kumusta na nga pala ang kapatid mo? Kung hindi mo mamasamain, gusto ko lang talagang malaman kung ano na ang kondisyon niya. Tinawagan ko kanina ang doktor niya. He's still in a coma, pero stable naman siya. We're still hoping for the best. Napabuntong hininga to. Sana magising na siya. Sobra akong nag-aalala para sa kanya. Pinakatitigan niya si Raya. I know you miss him. Napairap to. Huwag ka mag-umpisa, Trevor. Do you love my brother? Anong klaseng tanong naman yan? Siyempre mahal ko yun. Kaibigan ko yun eh. Marami siyang naitulong sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mahal mo ba siya bilang isang lalaki? Are you in love with him? Natigilan si Raya. Doon ay nakita niya ang lungkot na dumaan sa mukha ng dalaga.
Huminga ito ng malalim bago sumagot. Mahal ko nga si Cairo bilang isang napakabuting kaibigan at kapatid. At ganun din siya sa akin. Oo, special siya sa akin. Siya yung taong handang tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Pero uulitin ko, Trevor, hindi ko siya mahal sa paraang iniisip mo. Wala kaming relasyon. Hindi ko alam kung ano pang pwede kong sabihin para maniwala ka sa mga sinasabi ko. Pagod na rin ako ipagtanggol ang sarili ko kaya tama na tong usapan natin. Bahala ka na kung anong iniisip mo. I hope somehow you understand where I'm coming from, Raya. Wika niya na nagpatigil sa dalaga. I grew up with a broken family. Nasira dahil sa isang kabit, sa isang tukso. At ayoko mangyari yun sa pamilya ng kapatid ko. Kaya nung nakilala kita, naunahan ako ng galit. Hinusgahan kita kaagad. At kahit hanggang ngayon, hindi pa rin buo sa isip ko na inosente ka sa lahat ng binibintang ko. Pero hindi ko rin naman maiwasan na makita kung paano ka mahirapan. The sacrifices you're making just to save the people you love. At sa totoo lang, deep inside my heart, alam kong hindi ka masamang tao. Iba ka. Iba ka sa mga babaeng nakilala ko, Raya. Gulat na napatitig sa kanyang dalaga. Umawang ang bibig nito, ngunit walang salitang lumabas, kaya naman nagpatuloy siya. Don't overthink too much, Raya. Sinasabi ko lang kung ano nararamdaman ko ngayon. Sana talaga mali ako. So I can apologize to you properly. At kung mali man ako, handa akong tanggapin ang galit mo. Unti-unting nanubig ang mga mata ng dalaga habang hindi makapaniwalang nakatitig sa mga mata niya. Matamlay siyang ngumiti rito at inangat ang kanyang kamay upang hawakan ito sa pisngi. Smile for now, Raya. Binitiwan na niya ito at saka tumayo na upang umalis na roon. Kinabukasan ay maaga ulit na nagpunta si Trevor sa minahan. Yun kasi ang araw kung saan pupunta ang DENR sa kanilang site. Dahil maayos at kumpleto ang lahat ng dokumento at pasok sa standards ang disenyo at safety measures na ginawa ni Trevor, naging smooth at successful ang buong proseso. Walang nakitang violation at kaagad ding pumasa ang site nila. Yun din ang unang araw ng trabaho ni Raya sa Majestic Occasions, kaya sinundo niya ito sa trabaho pagkagaling niya sa minahan. Natanaw niya ito na palabas sa building na kasama ang boss nito na si Warren. Raya! Tawag niya sa dalaga matapos niyang ibaba ang bintana ng kanyang kotse. Gulat na lumingon sa direksyon niya ito. Napangiti ito nang makita siya. Trevor! Hi there, Warren. Bati niya sa kasama nito na may kasamang tipid ng ngiti. Thanks for accommodating her. I hope she's doing good. Oo naman, pare. Nakangiting tugon ni Warren at tinapik ang balikat ni Raya. Ang galing niya, ah. Mabilis matuto at masipag. Good choice talaga. Hindi ako nagkamali sa pagpayag na ipasok mo siya sa company ko, Trevor. Napatingin siya kay Raya at nakita niyang namula ito sa papuri ng kaibigan niya. Sige na, uwi na kami, pare. Salamat ulit. Okay, take care, Raya. Bukas ulit. Sige, sagot ng dalaga at saka kumaway. Bye, Sir Warren. Salamat ulit. Naiinip na pumalatak si Trevor upang kunin ang atensyon ng dalaga. Raya, get inside the car now. Opo, boss. Coming. Sagot nito at mabilis na sumakay sa shotgun seat. Pinaandar kaagad ni Trevor ang sasakyan. Tahimik lang sila sa loob habang binabaybay nila ang daan. Napansin niya ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Raya, kaya hindi niya napigilan ng magsalita. Ang saya-saya mo ah. Close na kayo kaagad ni Warren. Tanong niya rito habang ang mga mata ay nasa daan pa rin. Tumingin si Raya sa kanya at natawa ng mahina. Masaya lang ako kasi magaan ang unang araw ng trabaho ko at alam ko magiging maganda ang mga susunod na araw ko. Ang bait pala ni Warren, no? Napaismid siya. Wow, first name basis na kagad kayo. Siya naman ang nagpumilit na huwag ko na siyang tawagin ni Sir eh. Kaedad mo lang din siya, di ba? Pareho kayong 30 years old. Malamang, magkaklase kami nung high school. Alangan naman na mas matanda ang isa sa amin. Hala siya, bakit ka nagagalit ka agad? Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi ako nagagalit. At para sabihin ko sa'yo, kaibigan ko si Warren. Kaya huwag kang masyadong magpapalaki ng ulo o magpapadala sa kabaitan niya. Tinanggap ka lang niya dahil sa akin. Pangaasar niya para pagtakpan ang namumuong selos sa kanyang dibdib. Oo, nakakaramdam siya ng selos kahit na hindi naman dapat. Isa yun sa mga bagay na nais niyang alisin sa kanyang sistema. Ngunit hindi niya alam kung paano. Oo na. Ikaw nang dahilan kung bakit siya mabait sa akin. Pero thank you talaga, Trevor, sa bagong trabaho,
sa nanay ko, at sa lahat. Napatingin siya saglit dito at nakita ang sinseridad sa mga mata nito. Wala yun. Basta mag-focus ka lang sa trabaho. Trabaho lang ha. Walang halong kung ano-ano. Oo naman, para ka namang ewan. Natatawang wika nito. Nagpatuloy ang gumagaan nilang samahan sa mga sumunod pang araw, hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang bumalik ng Maynila. Bago siya umalis ay maaga siyang pinagluto ng almusal ni Raya. Nakita niya ito sa kusina, abala sa pagluluto at pag-aayos ng mesa. Nakasuot lang ito ng simpleng damit at nakatali ang buhok. Ang aga mo yata. Tanong niya rito. Lumingon ito at ngumiti ng matamis sa kanya. Siyempre naman, last day mo dito eh. Hindi ko alam kung kailan ka makakabalik. Hindi na niya napigilan ng mapangiti. You don't have to do this, but thank you, Raya. Nasaan pala si Manang Elena? Nasa garden, nagdidilig ng mga halaman. Papunta na yun dito at sasabay ng pagkain sa atin. Umupo ka na. Umupo siya sa mesa at pinanood ang paghahanda ni Raya ng mga pagkain sa harap niya. Hindi maalis ang mga ngiti niya. Tila nakalimutan na tuloy niya ang dahilan kung bakit naroon ang dalaga. Sabay silang kumain kasama si Manang Elena. Habang kumakain, paminsan-minsan ay nagtatama ang tingin nila at parehong napapangiti na lamang na parang mga tanga. Ingat ka sa biyahe ah. Paalala ni Raya sa kanya nang matapos silang kumain. At kamusta na nga pala si nanay? Don't worry, stable na siya at gumagaling na. Next week pwede na siguro siyang lumabas. Sagot niya. At si kuya, same pa rin. Waiting for him to wake up. Update kita kapag nandun na ako. Sige. Oh, paano ba yan, Trevor anak? Matagal-tagal ka naming hindi makikita. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Wika ni Manang Elena at niyakap siya ng mahigpit. Kayo rin ho, ingatan niyo ang sarili niyo rito. At ikaw, Raya, yung usapan natin ha. Focus sa trabaho, okay? Nag-thumbs up pa sa kanya ang dalaga at ngumiti. Oo naman. Sandali silang natahimik. Nanatiling nakatitig si Trevor kay Raya, hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili na humakbang palapit dito at mahigpit itong niyakap. Nagulat si Raya at nanigas sandali, pero dahan-dahan ding itinaas ang mga kamay at yumakap pabalik. Isinandal nito ang ulo sa dibdib niya, habang siya naman ay ipinikit ang mga mata. Take care of yourself, Raya. Babalik din ako rito pagkatapos kong asikasuhin ang naiwan na kumpanya ni Kuya Cairo. Dahan-dahan na tumango ang dalaga. Kumala siya mula sa pagkakayakap dito at tinitigan ang mukha ng dalaga. Kusang gumalaw ang mukha niya at pinatakan ng halik ang mga labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Raya. Ganoon din si Trevor na gulat dahil sa kanyang ginawa. Hay nako, ang dalawang to. Ayaw nang magpaghiwalay. Talagang nagtukaan pa sa harap ko. Oo, alam kong mamimiss niyo ang isa't isa. Mapang-asar na wika ni Manang Elena. Napangiti ng alanganin si Trevor kay Raya at pabulong na nagsalita. Sorry, ang alam kasi ni Mana ang girlfriend kita, di ba? Lumulusot ka pa. Gusto mo lang talaga akong halikan eh. Nakangusong tugon nito habang namumula ang pisngi. Napangisi na lang siya. Sa reaksyon nito ay tila unang beses pa lamang nitong nahalikan. Mas lalo tuloy siyang nakukumbinsi na wala talaga itong naging relasyon sa kanyang kapatid. Babalik ako ng Maynila, hindi lang para sa kumpanya ni Kuya. Wika ni Trevor sa kanyang isip. Kundi para alamin ang buong katotohanan, Raya. Gustong-gusto kong malinis ang pangalan mo kahit mula sa sarili ko. At kung sakali man na nagkamali nga ako sa paghusga sa'yo, I will let you give me the punishment that I deserve. Anya. Umalis nga siya noong araw na yon at nagpunta ng Maynila. Pagdating doon ay kaagad niyang kinamusta ang lagay ng kanyang kapatid at ng kanyang hipag na si Kelsey. Pagkatapos ay inasikaso niya ang mga naiwang trabaho ng kanyang kapatid. Naging abala siya sa kumpanya sa mga sumunod na araw at linggo. Napapangiti naman siya sa tuwing nagbibigay ng update sa kanya si Raya sa trabaho nito. Unti-unti na talagang napapalapit ang loob nila sa isa't isa at tuluyan na niyang nakakalimutan ang masamang tingin niya rito noong una pa lang. Isang araw katabi niya ang kanyang ate Kelsey sa labas ng ICU room. Sabi ng doktor, malakas naman ang puso ng kapatid mo. Malumanay na wika ng kanyang ate Kelsey. Hinihintay na lang talaga natin na magising siya. Minsan kinakausap ko siya. Sinasabi ko sa kanya na gumising na siya dahil kailangan natin siya. Magigising din siya, ate. Malakas si Kuya Cairo. Kaya niya to. Hindi natin alam kung kailan pero aasa na lang talaga tayo na magigising siya bigla.
Diyos ko, sana nga. Sagot nito at tumingin sa kanya. Pero alam mo, nagtataka ako kung bakit hindi pa rin siya dinadalaw ni Raya. Mag-iisang buwan na mula nang maaksidente si Cairo pero hindi pa siya pumupunta rito. Alam kong hindi mo siya kilala, Trevor, dahil sa Zambales ka nakatira. Pero kapag nakilala mo siya, I'm sure magugustuhan mo siya. Napakabait nun. Natigilan si Trevor. Naalala niya na minsan nang nabanggit sa kanya ni Raya na kilala ito ng kanyang ate Kelsey. Nawala lang yun sa kanyang isipan dahil naging abala siya at kinain na rin ng sariling paniniwala. Kilala mo si Raya, ate Kelsey? Yes, kilala mo rin ba siya? Paano mo siya nakilala? Imbis ay balik tanong niya rin. Matagal ko na siyang kilala. Siya yung pinaaral ni Cairo sa college dahil nakitaan niya ng sipag si Raya. Birthday nga ni Raya nung gabing na aksidente si Cairo. Pupunta talaga dapat kami, kaya lang nag-away naman kami. At yun na nga, nag-drive siya ng lasing at na-aksidente. Naisip ko nga na baka nagtampo si Raya na hindi kami nakarating ng birthday niya. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko rin siya makontak. Napaawang ang labi ni Trevor sa natuklasan. Unti-unti nang nagiging malinaw sa kanya ang lahat. Ang mga sinabi sa kanya ni Raya ay tugma sa mga sinasabi ngayon ni Kelsey. God, I was so stupid. Mariing honest niya habang nakahawak sa kanyang ulo. Is everything alright, Trevor? Desperadong hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Kelsey. Ate, sabihin mo sa akin, kaibigan lang siya ni Kuya Cairo, di ba? Tumango ito ng sunod-sunod. Yes, parang younger sister na rin ang turing sa kanya ng kuya mo. Alam mo naman na pareho kayong lalaki at gustong-gusto niya magkaroon ng kapatid na babae, di ba? So, nakita niya yun kay Raya. Wait, tama bang nasa isip ko? Pinag-iisipan mo ng masama si Raya at ang kuya mo? What the hell, Trevor? They're like siblings. Doon ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata niya at tila nawalan siya ng lakas, kaya napabitaw siya kay Kelsey at napasandal sa malamig na pader. Damn it. What did I do? Nagalit ako sa kanya kahit paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang relasyon kay Kuya. I'm so stupid. Tell me what's going on, Trevor. Anong ginawa mo kay Raya? May alam ka ba kung bakit hindi siya nagpapakita? I need to go back to Zambales, ate. Kailangan ko siya makausap ngayon na. Ikaw muna bahala rito. Hindi na niya hinintay na makasagot ito at dali-daling sumakay sa elevator ng ospital. Nagmadali siyang bumaba at tumakbo papunta sa parking lot. Habang nagmamaneho, paulit-ulit siyang napahampas sa manibela sa sobrang galit sa sarili. Ang tanga mo, Trevor. Naaalala niya ang bawat salitang binitiwan niya kay Raya, ang mga akusasyon at ang paniniwalang kabit ito ng kapatid niya. Sorry. Sorry, Raya. Patawarin mo ako. Naluluhang bulong niya. Buong biyahe, wala siyang ibang inisip kung hindi ang mukha ng dalaga. Gabi na nang makarating siya sa bahay. Hinanap niya si Raya, ngunit wala ito roon. Sus Mariosep, bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka, Trevor, anak? Gulat na wika ni Manang Elena nang magkasalubong sila sa sala. Where's Raya, Manang? Hinihingal na tanong niya rito. Si Raya? Wala pa siya. Sumama siya sa boss niya, kay Warren. Ganun na lamang ang pagsalubong ng kanyang mga kilay. What? Saan naman sila nagpunta? Gabi na. Sumama daw sa event, anak. Doon sa Dolores Resort, may biglaang event daw at kailangan ng tulong. Sabi niya uuwi rin daw sila mamaya. Paliwanag ni Manang Elena. Pero hindi kumalma si Trevor. Sa halip, mas lalong kumulo ang dugo niya sa nalaman. Hindi na niya kayang maghintay. Bumalik siya sa kotse at pinaharurot yon papunta sa direksyon ng resort na nabanggit ni Manang Elena. Pagdating doon, kitang-kita niya ang mga sasakyan at ilaw sa resort. Pumasok siya at hinanap ang dalaga. Nakita niya ito sa sulok kasama si Warren. Masaya ang mga itong nagtatawanan habang nagkaayos ng mga decorations. Mabibilis ang mga paang humakbang siya papunta sa dalawa. Hinatak niya ang braso ni Raya. Gulat na gulat ito nang makita siya. Trevor? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinarap niya si Warren habang nakatiimbagang. What the hell is this, Warren? Gabi na. Bakit mo pa sinasama dito si Raya? I warned you already. Raya is off limits. Nilinaw ko na sa'yo yan nung unang beses pa lamang na tinawagan kita tungkol sa kanya. Dahil sa nakikitang galit sa mga mata niya, itinaas ni Warren ang pareho nitong kamay. Pre, relax. Trabaho lang. May emergency event kami at kailangan ng extra hands. Walang masamang nangyayari dito. Nakiusap ako kay Raya at pumayag naman siya. I'm sorry.
Iahatid ko naman siya pa uwi sana. Safe and sound. Oo nga, Trevor. Segunda ni Raya. Huwag kang magalit kay Warren. Ako naman ang pumayag eh. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko rin alam na uuwi ka rito sa Zambales. Well, I'm sorry for going back here without any notice. Nagmadali kasi akong puntahan ka at gusto kitang makita at makausap. Napakurap-kurap ito. Bakit? May masamang balita ka ba? Ang sabi mo noong nakaraang linggo, nakauwi na sa apartment si nanay at may nurse na nag-aalaga sa kanya. Ano pa bang masamang ibabalita mo, Trevor? Marahas siyang napabuntong hininga. Let's not talk here. Umuwi na tayo. Pero... It's okay, Raya. Umuwi ka na, patapos na rin naman dito. Putol ni Warren at saka tumingin kay Trevor. Pare, maniwala ka. Wala akong balak na kahit na ano kay Raya. Kung gustuhin ko man, takot ko lang sa'yo. Pasensya na talaga sa nangyari ngayon. Marahas niya itong tinanguan. Aminado siyang naging OA ang kanyang reaksyon kanina. I understand. I'm sorry too. Anya sa kaibigan. Mauuna na kami. Sige, ingat kayo. Hinila na naya si Raya patungo sa kotse niya. Wala siyang imik habang nagmamaneho pabalik ng bahay. Nagsalita lang siya nang nasa loob na sila ng kwarto ng dalaga. Sit down, Raya. Utos niya rito at tinuro ang kama. Sumunod naman ito at kabado ang mukha na tinitigan siya. Ano ba, Trevor? Bakit naman pinapakaba mo ko ng ganito? May masama bang nangyari sa Maynila kaya ka napasugod dito? Okay naman si nanay sa mga update mo sa akin ah. Ano? Tungkol ba kay Cairo? Ano nangyari sa kanya? Diyos ko, wag naman sanang mangyaring nasa isip ko. Walang nangyari kay Kuya Cairo. Natayos lang din ng nanay mo. Malumanay niyang sabit. Talaga? Salamat naman kung ganun. Akala ko may masamang balita ka kaya napasugod ka rin. Hindi na nito natapos ang sinasabi nang bigla siyang lumuhod sa harap nito habang tahimik na lumuluha. Umawang ang bibig nito habang puno ng pagtataka ang muka. Trevor, bakit ka nakaluhod? Tumayo ka nga riyan. Tumayo ito at hinatak ang mga kamay niya ngunit hindi siya nagpatinag. I've been a fool, Raya. Isa akong malaking tanga. Nanginginig ang boses na wika niya habang nakayuko at nakahawak sa mga tuhod nito. Trevor, ano bang sinasabi mo? Paulit-ulit mong sinasabi sa akin na kaibigan lang at parang kapatid lang si Kuya sa'yo. Paulit-ulit mong sinasabi na wala kayong relasyon. Pero hindi ako nakinig. Naging bulag ako dahil sa pinagdaanan ng pamilya ko. Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi ka inosente. Pero ang totoo, isa ka sa pinakamabuting tao na nakilala ko, Raya. Napahawak ito sa bibig at nanlaki ang mga mata. Trevor, paano ka natauhan? Nakausap ko si Ate Kelsey kanina. Sinabi niya sa akin ng lahat. Kanina ko lang naalala yung sinabi mong kilala ka niya. Pati ang nanay mo, hindi ko siya magawang kausapin kahit alam ko maayos na siya. Dahil ayoko nang makarinig ng mga masasamang salita tungkol sa'yo. Kasi alam kong sisiraan ka lang niya lalo. And I wanted to protect your name even from me. Kaya galit na galit ako sa sarili ko ngayon dahil sa mga panghuhusgang ginawa ko sa iyo noong una pa lang. Mariin niyang niyakap ang mga tuhod ng dalaga na ngayoy tahimik na lumuluha. Forgive me, Raya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga ginawa at nasabi ko sa iyo. Gagawin ko lahat para mapatawad mo lang ako. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Sa halip, yumuko ito at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Pinipilit siyang tumayo. Tumayo ka na, Trevor. Please. Tumalima siya at kaagad itong niyakap ng mahigpit. Ipinikit niya ang mga mata habang dinadama ang mainit nitong katawan. Kaya mo pa ba akong patawarin, Raya? Tanong niya rito. Kumalas ito ng kaunti at tiningnan siya sa muka. Nakangiting pinunasan nito ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo ba alam na matagal na kitang pinatawad kahit hindi mo hinihingi, Trevor? Nanlaki ang kanyang mga mata. How could you do that? Unang araw ko pa lang dito, naramdaman ko nang gusto mong maniwala na inosente ako sa mga paratang mo sa akin. Paano ko nalaman? Kitang-kita kaya sa mga mata mo, tuwing nakatitig ka sa akin? Oo, aminado ako noong una na nasaktan nga ako sa mga pinagsasabi mo sa akin. Pero biglang nagbagong ihip ng hangin sa mga sumunod na araw ng pananatili ko rito. Kahit wala kang sabihin, nararamdaman ko na nakita mo kung sino talaga ako. At nung bumalik ka ng Maynila, parang nakalimutan ko na rin na may deal tayong dalawa. Nawala sa isip ko kung bakit ako nandito sa Zambales. Ang tanging nasa isip ko na lang ay may bagong buhay ako rito. Masaya ako
Lalo na tuwing nakakausap kita at nag-a-update ka sa akin sa Maynila. Hindi ko naramdaman kailanman na parusa ang lahat. Dahil lang totoo, binago mo pa nga ang buhay ko at tinulungan mo ako sa mga problema ko. Umawang ang bibig ni Trevor at hindi makapaniwalang napatitig sa dalaga. Ang totoo niyan, Trevor, ang tagal ko nang hinihintay na bumalik ka rito sa Zambales. Alam mo kung bakit? Para sabihin ko sa'yo na kahit hindi maganda ang umpisa natin, nagawa kang mahalin ng puso ko. Raya. Mahal kita, Trevor. Doon ay tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya habang nakatingin sa mga mata ni Raya. Ang mga salitang yun, ang mga salitang matagal na rin gustong lumabas sa bibig niya. Ngayon ay narinig niya mismo mula kay Raya. Kaya naman, hindi na niya napigilan ang sarili na siilin ng mga labi nito. Batid niyang nagulat ito, ngunit hindi nagtagal ay gumanti rin ito ng halik. Mahigpit niyang hinawakan ang bewang ni Raya at idinikit palalo sa kanyang katawan. Sa halik na yon, nabura ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, at lahat ng maling akala. Ilang sandali pa'y dahan-dahan silang kumalas, kapwa hinihingal at namumula ang mga pisngi. I love you too, Raya. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi sa'yo ito. Kahit pa naramdaman ko na noon na doon papunta ang kakaibang nararamdaman ko sa'yo. Gulat na napatitig sa kanya si Raya, bakas ang matinding tuwa sa mga mata. Raya, narinig mo ba ang mga sinabi ko? Mahal kita. Mahal kita at handa akong gawin lahat para makabawi sa'yo. Mariin itong umiling. Hindi na kailangan, Trevor. Mahal kita at handa akong tanggapin ka sa kabila ng mga nagawa mo. Wala eh. Ganun ako magmahal, hindi ba? Kay nanay pa lang, alam mo nang martir ako kung magmahal. Sa'yo pa kaya? At wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Nabulagan ka lang nung una pero nakita mo rin kaagad ang totoo. Pero sana sa susunod, kumuha ka ng magaling-galing na investigador ha. Huwag one-sided. Napangiti siya ng malapad at muling hinigpitan ang yakap kay Raya. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. I didn't know that I still deserve to be loved by you, Raya. Wala namang perpekto sa mundo. Lahat nagkakamali. Lahat naliligaw ng landas. Pero ang importante, nakita mo pa rin kung ano ang tama. Napapikit ng mariin si Trevor at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa dalaga. Doon nag-umpisa ang magagandang pangyayari sa kanilang dalawa. Kasabay kasi ng kanyang kaarawan ay nagising na ang Kuya Cairo niya. Nakwento niya rito ang nangyari, kung bakit at paano sila nagkakilala ni Raya. Nabatukan pa siya nito nang malaman ang ginawa niya kay Raya, ngunit pinatawad din siya ng kapatid. Samantala, nagkausap muli si Raya at ang kanyang ina. Hindi naging madali ang pagpapatawad niya rito, ngunit sa huli, naramdaman niya ang pagiging sinsero nito sa paghingi sa kanya ng tawad. Nalaman kasi nito ang mga naging sakripisyo niya habang nasa ospital ito noon. Kaya naman, nakita rin ng kanyang ina ang kanyang halaga. Pinatawad niya ito ng buo. Sa mga sumunod na buwan ay tuluyan ang gumaling si Cairo. Kaya naman bumalik na si Trevor sa Zambales. At syempre, kasama rin si Raya. Nagpatuloy naman ang kanyang trabaho sa Majestic Occasions. Mabuti na lamang na hindi nagtanim ng galit ang kanyang boss na si Warren sa inasal noon ni Trevor. Lumipas pa ang maraming taon at nagpakasal na silang dalawa ni Trevor. Naroon sa kanilang kasal ang kanyang ina na nooy tuluyan ng magaling at may sarili ng sari-sari store sa Maynila na siya mismo ang nagbigay ng puhunan. Ayaw niya kasing malulong itong muli sa sugal kaya binigyan niya ito ng pagkakaabalahan at pagkakakitaan para mas daman nito ang kumita sa sariling sikap. Mas naging sweet na rin ito sa kanya. Naroon din sa kasal si Cairo at ang asawa nitong si Kelsey. Ang grande ang kanilang kasal na ginanap sa malaking simbahan sa Maynila. Ang kanilang honeymoon naman ay sa Luxury Island Resort sa Amanpulo, Palawan. Pagbukas nila ng pinto ng kanilang private villa, bumungad sa kanila ang napakagandang view ng dagat at malaking kama na may nakalatag na mga petals na bulaklak. Napatili ng malakas si Raya nang walang pagsabi na binuhat siya ng asawa ng pa-bridal style. Trevor, ano ba? Ibaba mo ako! Gulat, ngunit natatawang sigaw niya habang nakayakap ng mahigpit sa leeg nito. Welcome to our paradise, Mrs. Ortega. Nakangising bulong nito at dahan-dahan siyang ibinaba sa malambot na kama. Napuno ng tawanan nila ang silid na yon. Masuyo siyang hinawakan ni Trevor sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay titig na titig sa kanya. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka kaganda, Mrs. Ortega?
Nakangiting tanong sa kanya ng asawa. Oo, maraming beses na nga eh. Pero hindi nakakasawang pakinggan, lalo na't galing sa pinakagwapong lalaking nakilala ko. Umangat ang sulok ng labi nito. Talaga ba? Ako ba talaga ang pinakagwapong lalaking nakilala mo? Opo. Hindi si Kuya Cairo? Hindi si Cairo. Ay nako, pinaalala mo na naman kung paano tayo nagkakilala dahil sa maling akala mo noon. But look at us now. Tingnan mo kung saan tayo dinala ng maling akala ko sa'yo. You became mine, Mrs. Ortega. Nabigyan ako ng pagkakataon na mahalin ng isang katulad mo. Bakit ba palagi mong pinaparamdam sa akin na ikaw lang ang swerte na minahal kita? Hindi mo ba alam na swerte rin ako sa'yo, asawa ko? Lahat ginagawa mo para sa akin, Trevor. Hindi mo ako hinayaan na maging mag-isa. Pinaparamdam mo sa akin araw-araw kung gaano mo ako kamahal. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok. Because you deserve it, wifey. I love you so damn much that I'm willing to give up anything for you. Napangiti ng malapad si Raya. Damang-dama niya ang pagmamahal sa bawat salita nito. I love you too, asawa ko. Tayo na to. Wala nang bawian. Masuyong bulong niya. Tayo na, habang buhay. Sagot nito bago marahang idinampi ang mga labi sa kanya. Sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin at tunog ng alon, nag-isa ang kanilang mga katawan bilang mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng 2 anak na parehong lalaki. Lumaki ang mga ito na masunurin, matatalino at puno ng respeto. Napatunayan nilang mag-asawa na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa ganda ng simula. Maaaring magsimula ito sa away, sa hindi pagkakaintindihan o pwede ring sa maling akala. Si Trevor na dating puno ng galit at pagdududa, natutong magpakumbaba at tanggapin ang pagkakamali. Si Raya na minsan nang nasaktan at hinusgahan, pinili pa rin na maging mabuti at maunawain. At sa huli, napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at marunong magpatawad. Dahil sa dulo, hindi ang galit ang nananaig, kung hindi ang wagas na pagtitiwala at pagmamahalang kayang lampasan ang bawat pagdududa at pagkakamali. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.